Sa bakbakan nila Alireza Firouzja and Magnus Carlsen, umabot po sila ng Armageddon mga kamatsas. Magandang bakbakan na ito at sa end part po, papakita ko sa inyo ang standing. Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatsas. Nakauwi na po ako ng Cavite. Ayan, tuloy-tuloy na ulit tayo ngayon at dito tayo sa round number 9. Sa bakbakan nila Alireza Firouzja and Magnus Carlsen, umabot po sila ng Armageddon mga kamatsas. Magandang bakbakan na ito at sa end part po, papakita ko sa inyo ang standing. Ang ginawa ni Firouzja, 10 minutes po siya dito, E5 si Magnus, 7 minutes lang pero tabla lang ang kailangan. Panalo na si Magnus. Must win po dito si Firouzja. Ayan, nag-Bishop G5 at nag-H6. Bishop H4, D6, Gyoko Piano ang bakbakan. Nag-A6 at nag-Knight BD2 develop. Bishop A7. Nakailang analysis na kaya tayo ng ganito mga kamatsas, no? Puro mga Gyoko Piano. Castling, Bishop D5. Ayan, dito medyo nanibago ako mga kamatsas. Kasi sa madalas sa pagkakataon, ang ginagawa dito, Rook E1, B5, pero dito nag-Bishop D5. Kakaiba ang in-apply dito ni Firouzja at yan po ang novelty. Nag-G5 si Magnus. Kinaptura ni Firouzja. Sacrifice ka agad. Yan. At ang ginawa, kumapture sa D5. Okay. Medyo na brand X dito si Magnus. Dapat daw ang tira capturein ang knight muna. Bishop G5 and King G7. Ayan. Pero dito po kitang-kita na slightly better pa rin ang puti eh. Queen F3 ang continuation, malalim ang sacrifice. Tingnan natin, nag-Knight X D5. Kumapture muna, good move. Nakatapat ang Reyna, kinapture ang Bishop. E6 D5, kumapture at nag-G3 muna. Ayan, good move para mahinto yung paparating na Rook takes F2 kapag kinapture kagad yung knight. Kaya nag-G3 muna. Queen H3, talagang pumapasok si Magnus sa mga kalikalikot. Nag-Queen E2, Rook F5. Ayun, ito pa isang napakalakas na tira. Hindi lamang po baterya ang binabalak ni Magnus para i-pressure yung pawn E2, pawn F2. Mag-Rook H5 pa siya. Yan ang mabigat na paparating dyan. May threatening matchas. At nag-King H1. Force move naman yan para maka-move F3 at masuportahan yung pawn sa H2. Nag-battery, F3 lang, Rook G5 para kakapturin naman yung pawn sa G3. Nag-Queen G2, kailangan na pong i-neutralize. Pero syempre, nasa attacking side si Magnus, kailangan umiwas para maraming mga pwede pang magawang atake. Tinirect ang pawn sa D3 pero hindi pinansin ni Firouzja. Nag-Rook AD1 lang siya at nag-H5 naman dito para mag-H4 mamaya. Dito may tanong tayo mga kamatsas, baka mapaisip kayo, Coach, ba't hindi kinapture yung libreng pawn sa D3? Ano meron? Magna-Knight E4 kasi. Matetreat ang Queen at yung Rook babagsak. Okay po? Ayan, balik tayo. Kaya nag-H5 lang si Magnus. Nag-Knight B3, ayan, para may depensa na yung pawn. At the same time, yung knight pupunta dun sa A5 at para makapangalikot ng pressure sa kabila. Nag-H4, G4, Queen H7 at nag-Queen E2 para maiwasan na rin yung tempo attack H3. Nag-H3 pa rin, D4 na, ayan. Pag kinapture kasi to, may laglag na pawn E6. Kumapture pa rin si Magnus. At kumapture sa D4. Tanong, bakit kaya hindi pinalaglag yung pawn sa E6? Magku-Queen F7 daw. At mapupuwersang kumapture, King takes F7, pag nag-C takes D4, magki-King E8 din pupunta sa D7 para wala nang mga ata-atake at madepensahan na yung weak pawn sa C6. Pero lamang pa rin ang puti. Balik tayo sa ginawa, kumapture kagad, nag-E5 pagkakataon naman ni Magnus iligtas yung pawn niya. At nag-Knight A5, inatake ang pawn C6, kumapture sa D4, Knight takes C6 at nag-Queen F7, nag-Rook C1. Ayan. Talagang dito mga kamatsas, kitang-kita yung mga malalalim na mga bitaw, no? Pinapa-capture ang bishop pero hindi naman kinagat dito ni Firouzja. Ano mayroon? Pag nag-Rook takes D4, ito pala laman. Ang lalim. Lalim ah. Queen D2, Queen E7.
magkakaroon ng agaw sa e-file, delikado, at ang nagpadelikado pa dito mga kamatsas, yung pawn sa h3 na pawn wedge kung tawagin, delikado yan sa white king. Nagkakaroon kasi ng back rank complication. Rook C1 ang ginawa at nag-rook G6 muna, queen takes A6, nag-rook F6. Ayun, tiniripol ang puwersa para pabagsakin ang pawn F3, nag-queen E2, nag-rook takes F3. Napadali ng tira dito si Magnus. Dapat pala pahinugin muna. Bishop B2 pala muna, mga kamatsas. Yan pala, no? Threat ang tore. Mag-rook B1. Na kapag kinapture to, halimbawa lang may rook takes F3. Yan na yung pinakahinog na timing para capturein yan. At halimbawa, capture, king G1, queen takes G4, check, king H1, queen F3, check ulit. At kapag nag-king G1, rook F7, may paparating na napakalakas na atake. Okay po, maliwanag na, no? At balik tayo. Nag-rook takes F3 kagad si Magnus. Rook takes F3. Na-miss din dito ni Firouzja ang napakalakas na tira. Knight E7, check lang pala. Pag kinapture yan, syempre bagsak ang tore. Ngayon, ang gagawin, king H7, queen E4 check, king H8, knight F5, saka ilalak. Ayun, may panglock. At yung tore, mapipilitang kumapture, at least, sarado ang F-file. Lamang ang puti dito, mga kamatyas. Tapos itong pawn sa H3, medyo babagsak yan. Madaling mapenetratan. Okay, balik tayo, mga kamatyas, no? Kumapture. At knight takes D4. Naka-equalize dito si Magnus. Rook A1, ang gusto ni Firouzja ay itulak-tulak ang pawn. Naku po, yun nga lang. Sa laki ng itinalon na evaluation bar, blender ratios lalabas po ang tira na yan. Dapat daw ay king G1. Takas na kagad. Na anytime umalis ang tore at bitawan ng F-file, makakatakas na yung king. Delikado kasi siya sa H3 eh. Okay, balik tayo. Nag-rook A1 and nag-rook B3. Hindi rin nakita ni Magnus ang napakalakas. Simple lang pero D3. Oo nga, no? Magdi-D2 na rook E3, mga ganun-ganun. Napakalakas. Pero, balik tayo mga kamatyas, no? Nag-rook B3, A5, rook takes B4, A6, on time na makakababa para pigilan yung paparating na promotion na yan. King G1, yun nga lang po, nagkaroon ng napakalakas na massive connected pass pawns si Magnus. Wala, connected pass pawns yan eh. Oh. Pag kinapture yan, may capture sa A7. Nag-rook A2, ayun. Na-miss na ni Firouzja dahil sa kakulangan po ng oras, na-miss na niya ang tirang king B4. Tapos magki-king G5, then capture, lapit ang king. Pero hindi ganun kalakihan ang lamang dito. O, pero balik tayo sa ginawa, rook A2 at nag-king G5. Pagka ganyan pong may 2 seconds na natira, usually flag down yan eh. O, ano pa man, flag down man o nag-resign si Firouzja, talo pa rin. Nanalo si world number 1 Magnus. Kasi tabla lang po kailangan niya sa Armageddon eh. Nanalo pa. Wala eh. Persadong magpilit talaga si Firouzja eh. Ito ang kanilang standing mga kamatyas after round number 9. Nangunguna si Magnus Carlsen, 16 points na siya. At pumapangalawa si Hikaru Nakamura, 14.5. Praggnanandha, 13 points. Alireza Firouzja, 12 points. Fabiano Caruana, 10.5. Ding Liren, 6 points. Yan ang kanilang standing after round number 9. Okay mga kamatyas, maraming salamat po sa inyong matigang panonood. Sana po natuto kayo. At isusunod pa natin yung laro ni Praggnanandha sa mga nag-aabang ng laro ni Prag. Ano ba nangyari sa kanyang round number 9? At mamaya din po ay gagawa tayo ng video analysis sa laro ni International Master Daniel Kison, ng ating candidate Grandmaster na naglalaro ngayon sa India sa World Junior Chess Championship. Yan po ang inyong antabayanan. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.